Hello mga kapatid, so ngayong araw ay ako nga pala muna mag-take over na itong video na to at ako nga pala muna mag-voice over. Kasi nga itong kapatid ko ay nahihiya pa sa pag-voice over. Kaya tayo muna mag-voice over na ito. At ngayon, ikikwento ko ano ba nangyari sa araw na to. So dito nga nakikita nyo ay kasama ng kapatid ko ang aking tatay. So dito nga ipupunta sila sa Divine Mercy dito sa may malapit sa amin na hospital. Dahil nga meron tayong nabalitaan na hindi inaasahan na pangyayari sa ating tatay. At dito nga sa video ay nakarating na sila sa Divine Mercy. Dito na naman yan sa Elvida malapit sa amin na pwedeng lakari at pwede rin motored. So nakikita nyo naman sa video ay naglalakad na sila ay papasok dito sa Divine Mercy. Dahil nga sa samahan ng kapatid ko ang aming tatay magpa-check out dahil nga sa nangyari sa kanyang daliri. Na di namin inaasahan na mangyari sa kanyang trabaho. Dito nga ay mamaya ikikwento ko ano ba talaga ang totoo nangyari sa kanya. At kung makita nyo sa video ay nagtanong na kapatid ko sa guard kung saan pwede magpa-check up. So dito nga sinabihan sila na kailangan mag-mask. So agad-agad bumili sila ng mask para mapasok na sila sa Divine Mercy. At kung makita nyo naman sa video ay napasok sila at para mapagtanong na kung saan pwede magpa-check up. At dito nga nakapagtanong na sila kung saan pwede magpa-check up. Kung makita nyo naman sa video may silang papel na dala at mga health card. At dito nga kinover ko sila sa aking HMO kasi nga sa aking health card ay pwede silang covered. So dito nga covered ko sila para in case na mga ganitong check up. At ipapakita na lang nila yung card na binigay ko sa kanila para nga wala na silang mabayaran. Makita nyo na sa video ay pinakit na nga sila sa second floor kasi nga dito sila magtatanong. So dito nga tinatanong ng kapatid ko kung anong schedule ng doktor. So sabi nga dito ay magantay na lang daw sila. Kasi nga, i-check pa ng nurse kung ano ba schedule ng doktor. Kaya dito, nagantay na sila sa may lobby. So, mahigit isang oras din sila nagantay dito. Kung makita nyo naman sa video, ay nag-aantay pa rin naman sila. At dito nga, ikikwento ko na ano ba talaga nangyari kay Papa. Kung bakit nga nasa hospital sila at kailangan magpa-check up. Dahil nga siya hindi inaasahan ay si Papa ay na-aksidente sa trabaho. Noong nangyari yung aksidente, noong November 5, noong Wednesday, ay si Papa ay na-aksidente sa trabaho. Dahil yung daliri ni Papa ay sumabit sa bakal. Kung makikita nyo naman dito sa picture, ipapakita ko sa picture. So, ito nga pala yung nangyari kay Papa. Ito yung singsing niya at ito yung nangyari sa kanya. Dahil nga hindi na matanggal yung singsing dito, ang ginawa na lang ng kapatid ko ay nilagari niya. Namitan niya ng lagaring bakal para matanggal yung singsing. Kung makita nyo naman sa video kanina, ay namamaga pa naman talaga yung daliri dito ni Papa. At nung nangyari ito, ay agad-agad nga umuwi si Papa. Naman agad na balitaan yung nangyari dito dahil nga nasa trabaho din naman ako. Nabalitaan ko na lang yung pag-uwi ko na ng trabaho. So makita nyo naman sa video ay lumabas na sila kasi nga sabi ng nurse ay wala daw available ng doktor. Kaya sa ibang araw na lang sila pupunta para makapagpa-check up si Papa. At dito nga bibili na lang sila ng gamot para malinisan pa rin yung sugat ni Papa dito. Kasi mahirap na baka may infection yung sugat ni Papa. At dito nga nag-drive na kapatid ko papunta sa bilihan ng gamot para nga makabili na ng gamot sila Papa. At dito nga nakarating na sila sa bilihan ng gamot. At para nga malinisan na rin yung sugat ni Papa dito. So makita nyo naman ay may nakapila pa kaya di pa agad sila nakakabili. At nakalis na nga sila sa bilihan ng gamot, ito ay pauwi na rin sila. So hanggang dito na lang mga kapatid.